Sa patuloy pong pag-advance ng ating teknolohiya sa ating pong lipunan at sa nagbabagong lipunan, nakikita na po natin yung mga iba't ibang trends. Alright? At kung mabibisita po ninyo ang aming Facebook page ng The Red Pill PH, official Facebook page, natalakay na po natin at nakapost po doon na even po ang mga psychologists, they are worried, right, na in the near future, maiiba na po ang trajectory ng human relationships. At ang nakakapangilabot dito na kanilang pre-predict ay ang pagpapakasal at pakikipagrelasyon ng mga lalaki sa sex robot na babae, humanoid robot. Right? At ang lumalaking propaganda ng LGBT ngayon, kung kaya't nakikita po ninyo sa mga flag ng LGBT na nakasampay, nakadisplay sa lahat ng mga kadalasang lugar na napupuntahan nyo at even sa online, sa mga social media. Hindi po malabo na lumakas ang impluwensya ng LGBT in the near future at tuluyang mamatay at manghina ang dynamics ng relationship ng babae at lalaki. So, based dun sa mga nagather na po natin na mga articles at based sa mga predictions ng mga experts, ng mga psychologists, hindi po malabo na in the near future, ang mga majority ng kalalakihan ay pupunta sa alternative na humanoid robots ng mga babae. Doon nila madedevelop ang kanilang feelings at mga weirdo at nakakatawang mga gawain na to ng mga lalaki nagpapakasal sa sex doll. Alright. Samantalang yung mga babae naman na matotrauma daw kuno sa relationship, pero yung mga laging wrong guys ang pinipili nila. Sila po G2G na, girl to girl relationship, at yung iba namang mga lalaki minsan magiging papatol sa mga bading. Hindi po maganda ang future at pare-pareho naman nating alam na ito na yung tutunguhan nun na malagim po ang hinaharap kung ganito. Right? Of course, alam naman po natin na samot-saring mga sakit po ang pwedeng idulot niya, lalo ng LGBT. Hindi ko po sinasabi dito na, kinokontra natin LGBT. We respect them. Alright? We respect them. Pero syempre, kailangan din po natin isaalang-alang, syempre, yung pagtaas ng bilang ng mga sakit ng AIDS, lalo sa mga male to male, right? Sexual encounter. Dala nga ng LGBT. Siyempre, yung mga bisexual na mga lalaking pumatol sa bakla, pwede nilang maihawa rin sa babae yung kanilang nakuhang sakit. Hindi lang naman HIV. It's either na gonorrhea, right? It's either na herpes, and you name it, etc. etc. Alright? Ito po ang nakakatakot dito. So, ito po yung malagim na prediction sa hinaharap. Actually po, nangyayari na po yan. Ang pagpapakasal ng mga lalaki, especially in the West, they are, little by little, transitioning into, human and sex doll relationship. Napaka-weirdo actually, nawiwirduhan ako. Hindi ko po gusto to, at hindi ako makapaniwala na nakakakita ako ng mga ganito, lalo sa internet, na talagang may mga lalaking gumagawa nito, and even mga Pilipino may umu-order na ng mga ganitong klaseng sex doll. Napaka-weirdo niya para sa akin, at the same time nakakalungkot, right? Dahil hindi naman dapat, magtapos sa ganito yung society natin. Pero wala, ayun talaga, ang paglaganap po ng feminism, ang paglaganap po ng women empowerment, lahat ng to ay bunga ng kagagawan ng feminism, women's liberation, and women empowerment at male shaming. Right? At sa makatuwid po nakakalungkot na masusuportahan pa po nila yung LGBT kaysa doon sa men's right movement. Nagagawa nilang suportahan yung LGBT, pero yung men's right movement walang napansin, walang may gusto, at tatawanan ka pa, papahiyain ka pa.
Hindi man natin to nararamdaman fully sa panahon na ito, pero nakakatakot ang hinaharap. Kasi nga, yan na yung napipredict natin eh. Dadami yung mga lalaking mga single, right? Dadami yung mga lalaki na gagawa na ng mga kawirduhan, nasa addiction na lang sa porn. Dadami yung mga lalaki rin kasi nga nagiging, of course, nadidevelop ang ating teknolohiya. Alright? Nagkakaroon ng bagong industriya. So, dyan papasok yung mga artificial wife, yung mga humanoid robots. Maraming mga lalaki dyan, mahuhumaling dyan. Then yung mga babae, madalas, lalaki rin yung bilang ng G2G, girl-to-girl relationship, at mga bisexual, yan, LGBT community. Masisira na po yung dynamics ng relasyon ng babae at lalaki. Hihina yan at babagsak yan. Ito ang mga napipredict natin sa future, based na rin sa mga articles, sa mga prediction ng mga expert. At sa nakikita po natin sa ating kapaligiran, of course. Alright? Isa pa po dyan is yung pagtaas ng mga single moms. Alright? Gayun din yung paglaki ng mga populasyon ng mga bata, mga henerasyon ng kabataang pinapanganak po at lumalaki na walang ama. Kasi nga po galing sila sa single mothers. So iniiwan lang sila ng tatay nila. Yun yung mga babaero, yung mga chads, yung mga bad guy. Na hindi ho maganda ito kung ganito po ang mukha ng ating lipunan. Na yung henerasyon ipanay mga galing na sa mga broken family at normal na lang sa society ang broken family. Ito mga single mom na ito, actually hindi naman nakakatulong talaga to sa lipunan eh. Sakit ng lipunan tong mga ito. Alright? Sila po yung nagpo-produce ng mga bata na walang strong father figure na delikado rin sa future. Kasi nga po, of course, research and statistics, kadalasan ng mga gumagawa ng mga krimen, mga violation, violence, yun yung mga bata na galing sa broken family, yung mga bata na lumaki sa single mom na walang gabay ng father. They have no strong father figure. Right? So hindi nakakatulong to eh, itong mga single mom na to. Pasanin to ng lipunan eh. Hindi ko po sinasabi at di ako naninisi at di ko sinasabing masama mga single mom, pero yung consequence na ginagawa po nila, masama ang tremendous impact sa ating society. Again, ilang beses ko na pong inulit-ulit ito. Pero ito na po, yun na po foresee natin in the future, which is very dark. Right? Aside from it, majority ng mga lalaki, especially yung mga below average, mga average looking lang na lalaki, yung mga hindi leader type, yung mga hindi alpha male characteristic, in the near future po, mostly magiging invisible na yan sa mga babae. Hindi yan mapapansin ng mga babae. Andoon yung mga babae sa mga top 5% na mga lalaking matatangkad, gwapo sa social media. Right? So dadami lang ng dadami yung bilang ng single mom. Alright? So yung mga lalaki, dahil nga walang pinaglalabang pamilya, single. So they will going to do whatever things that they want to do. Kasi nga wala eh. There's nothing or something fighting for like family, di ba? So, yun. So, ito lang po brothers and sisters, no? Kung i-analyze po natin ang future, talaga nga namang nakaka-alarma. Right? Hindi lang sa western world, pati dito rin sa Pilipinas. And I will let you figure it out, brothers and sisters. Right? Kung kaya po, I tell you po na sa panahon po natin, focus on yourself na lang. Do not invest na po dito sa mga nonsense na, chasing women, chasing relationship. Hindi na ho. Dahil ang ating pong lipunan ay nakatailored lang sa gynocentric society at sa security at survival ng kababaihan. Hindi yan nag-work para sa kalalakihan. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast. Goodbye guys. God bless and peace.